Hindi kinatuwa ng ilang grupo ang panibagong asset na natanggap ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ayon kasi sa Pinas o Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya, maaari umanong gamitin ang MQ-94 Reaper drone at gawing armado para lagyan ng mga precision-guided missile. Si Alvin Pelobello magbabalita. Maring kinundina ng ilang grupo ang paggamit ng MQ-94 Reaper drone na donasyon mula sa Estados Unidos sa Pilipinas. Nagsimula na mag-operate ang Unmanned Aerial Vehicle sa Basa Air Base bilang bahagi ng suporta ng US Indo-Pacific Command sa kahilingan ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Tinulagsa ng Pinas o Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya ang pagpapadala ng US. Nang sinasabing rotational na pagpapalipad ay panimula lamang umano ng permanenteng paggamit nito. Mayroon naman ng posibilidad na gawing armado ang naturang drone at pwedeng kargahan ng mga precision-guided missiles na ginamit ng US laban sa mga bansa sa Middle East. Posible din aniya na pagpapalakas ng mga sundalong Amerikano ang pagpapadala ng drone upang palakasin ang pananakop nito laban sa China. Para naman kay Bayan Muna Executive Vice President Carlos Zarate, tahasang paglabag sa soberanya at integridad ng Pilipinas ang pagpapalipad ng US drone. Malaking banta din anya ito para sa national security. Kaya naman nananawagan ang dating mambabatas na i-withdraw ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang pag-request ng drones mula sa US. Ang pagsusupply ng US ng Reaper drone ay nakaangkla sa Visiting Forces Agreement at ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Washington at ng Manila. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.